Kwentuhan with Brother. Hello, kumusta po? At magandang gabi po sa inyong lahat. Ikaw ngayon na sumusubaybay at nanonood at nakikinig sa programang ito. Ang salita ng Diyos ang siyang tunay nagbibigay buhay sa bawat taong nawawala ng pag-asa. Ang Diyos ang lagi siyang andyan at siya rin ang nangako, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Kaya ang Diyos, siya lamang ang iyong pag-asa at siya lamang ang iyong sandigan. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi lang mali, at hindi ka siya sa may kapal. Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagtihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi lang mali, at hindi ka siya sa may kapal. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus.
mong kalimutan na ngumiti naman dyan, kahit na pagod-pagod ka dyan. Alam mo nyo, sa kwentuhan, okay, alam mo nyo, sa kwentuhan, hindi natin namamalayan na napakabilis ng oras. Di ba? Sa normal na kwentuhan ninyo, kaibigan. Hindi ba, magugulat ka? Bakit ang bilis ng oras kapag may kausap ka? Ganyan din naman, sa kwentuhan naman, nung nakaraan na Huwebes, no? Nagulat tayo na sumubra tayo ng mga 1.5, ganun, and 1 and 40 yan. Gayun pa man, kaibigan, kapag may kausap ka, especially yung mga pinag-uusapan ninyo ay patungkol sa kabutihan at kagandahan loob ng Diyos, ay talaga naman hindi ka magsasawang magpasalamat at magpuri sa Panginoon, dahil yung kapag ang pinagkukwentuhan nyo yung kabutihan ng Panginoon, napapalakas ka, na-empower ka, especially kapag yung dumating yung sitwasyon sa buhay mo parang ang hirap na lampasan, pero dahil sa kapangyarihan at kagandahan loob ng Panginoon, well, napagtagumpayan mo, and then kapag ito'y kinikwento mo sa iba, ay parang yung nakikinig na na-encourage siya, na nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil isang karanasan ng Diyos sa buhay natin. Kaya kaibigan, dito sa kwentuhan, ikwento mo yung ano ang naranasan mo sa Panginoon. Pero gayon pa man, kaibigan, nais kong sabihin yung mga cellphone number ng kwentuhan. Okay? At sana i-record na ninyo sa inyong mga phone para naman may ka-jamming ako dito. Maganda. Mamaya meron tayong tatawag na panauhin na tagapagsalita mamaya. At sana makapasok dito sa program natin. At ikaw, kaibigan, pwede kang tumawag sa smartphone. Ito yung number ng smart. 0906-516-8481. Ulitin ko ang smart, okay? 0960-516, okay? 8481. Yun ang smart. Yun naman ang Globe naman, yung 0916-862-8949. Ulitin ko, sa Globe, 0916-862-8949. Kaibigan ko sa Panginoon, kung gusto mong magbahagi ng iyong karanasan sa Panginoon, you are welcome, kaibigan. Ano man ang estado ng buhay, okay? Kahit na ikaw ay hindi ka pa nag-a-attend, pwede. Ang programa ito, wala naman siyang pinipili ang programang ito. As long na ang Diyos ang ating itinataas sa ating usapan, lahat ng taong nakikinig ay napagpala. Okay? Maraming salamat, kaibigan. At ito yung last Thursday of January, okay? At nasabi ko nga, ito, may ilaw ako dito para naman yung kalahati ng aking mukha may liwanag naman, okay? Well, dito sa Love Month, it's February. Okay, yung love month ito, yung couples night with couples night sa kwentuhan with brother. Yan. Meron na akong naagilap na isang pares na sasama sa programang ito, at sana magka-jamming ka din. Maglalagay ako ng isang question doon. So, ang ating question kasi, kamukha ng January, ano ang paano mo napagtagumpayan ang takot sa iyong buhay? Yan ang question natin this month of January. Okay? Sa next month naman, maglalaan ako ng question dyan para sa Love Month o na Couples Night. Okay, sa Couples Night, kaibigan, excited ako dito at naway makakasama kita sa kwentuhan. No? Talagang umaapaw na pag-ibig, mga love song, yan, mga ganyan. Sige, sana mapaanyaya nyo yung programang ito, sadyang para sa inyo, okay? Kaibigan, sa oras na ito, habang tayo naka-air, naka-live kasi ito pwede mo naman pakishare mo naman yung programang ito para sa mga kaibigan ninyo. Okay. Well, sa gabing ito, maraming salamat, kaibigan. At sa ating unang song, okay, yung classical music natin, yung May Bukas Pa, okay, yung may bukas pa ang song na to, ang sabi dito, yung sisikat pa rin ang araw. Sisikat rin ang araw, sabi niya. So, na yun yung highlight na gusto kong note doon o sentence doon. Sisikat pa rin ang araw, sabi niya. So, of course, sisikat ang araw, no? Kahit na madilim yung sitwasyon mo, okay, may problema ka. Hindi lahat ng buhay, kaibigan, makinig tayo dito, no? Hindi lahat ng buhay mo ay may problema.
hindi lahat ng buhay mo ay puro dilim. Sisikat ang araw para sa iyo. Lalo na kapag si Jesus ay nasa iyo, kaibigan, the best ang Diyos sa buhay mo. Okay, ito ang ating awit ng classical music sa mga sa Aegis Band. Ito ang kanilang awit sa oras na ito. Okay. Ito ang Aegis Band dito sa Kwentuhan with Brother. Huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-iilang. Sa daigdig ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdaramdam. Idalangin mo, sabay kapal nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Sa daigdig ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdaramdam. Idalangin mo, sabay kapal nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo, sabay kapal nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Okay. Okay, kaibigan, maraming salamat yung sa mga umawit ng Aegis, okay? At sabi doon yung magandang lyrics na napakinggan natin yung sabi dito, yung
tutulungan ka ng Diyos. Okay? Tutulungan tayo ng Diyos. Okay? Kapag ang Diyos ang tumulong sa iyo, kahit na maraming tao ang tumulong sa iyo, kaibigan, iba ang tulong ng Diyos. Okay? Ang Diyos ay hindi lang siya nakatayo dyan na walang ginagawa. Okay? Hindi ganyan ang Diyos natin. Ang Diyos mayroon siyang ginagawa. Okay? Tumutulong ang Diyos. Hindi nagpapabigat ang Diyos sa tao. Okay? Hindi nagpapabigat ang tao sa Diyos. Okay? Ang Diyos ay tumutulong. Kaya sa buhay natin, tutulungan tayo ng Diyos. Okay? Lahat ng problema natin, lahat ng takot na yan, lilipas din yan dahil ang ating Diyos ay ating siyang kasama. Okay? Sabi pa dun, sabi ito yung kapag ang takot ay dumating sa buhay mo, well, may epekto to. Well, kung sino pong gustong sumagot, tumawag sa programang ito, ang tanong natin ay, papaano mo napagtagumpayan ang takot sa iyong buhay? Ito yung question natin for the month of January. Kung ikaw, kaibigan, na gusto mong tumawag sa programang ito, pwede kang tumawag sa programang ito. Ito yung mga cellphone number na aking sinabi sa iyo. Okay, kaibigan, maraming salamat sa oras na ito. And then, sa oras na ito ay atin pong tatanggapin ang ating kaibigan na pwede siyang makapagbahagi ng Word of God. Okay, merong 6 kaibigan na kung ipagod natin siyang imbitahan ang ating tagapagsalita ngayon, yung si Pastor William. Okay, si Pastor William hindi ko lang, iba-ibang church kasi yung mga mga kaibigan natin eh. Hindi lang isang church, hindi lang mailan. Marami mga church ang pwedeng maging guest natin dito. Okay? Well, ang programa ito, meron siyang 6 na program. Meron siyang gospel music, meron siyang classical music, yung kaninang napakinggan natin. And then yung pangatlo, yung word of inspiration. Okay? Yung nagbibigay ng word of encouragement kung anong ginawa ng Diyos. And then, the fourth is a question and answer. Kaibigan, kung meron kang tanong, meron kang questions, meron kang katanungan na lumalagi sa isip mo, just call me up, my bro, at sasagutin natin yan. Mamaya may mga question dito na atin pag-uusapan. Okay? Dalawang nag-text sa programang ito. And then, meron siyang counseling. Kung meron kang problems, kung meron kang gusto mong kausap, kaibigan, sa kwentuhan, come on, kwentuhan tayo sa program, kwentuhan with brother. Okay? And then, may last, kung gusto meron kang prayer request, just send me out. No? Hintayin natin yan. Okay, sa oras na ito, tanggapin natin yung... Okay, tingnan natin dito. Pwede tayong magbahagi. Okay. Pastor, nasan ka? Parang nasa langit ka na, Pastor. Praise God! Okay, Pastor, may baba mo yung bagya, yung camera mo at hindi ka naman makita. Yan. Yan, parang Yun. nasa Yung makita. hindi ka nakikita, Pastor, pag ibaba mo konti yung... Yan, hindi ka nakikita. Ayun. Ako po ay nasa gubat. Yan, parang nasa gubat ka. Ibang klase lugar mo, ha? Okay, Pastor, yung parang mamakbo mo yung Run! makita niya. Ayan, lumayo ko konti, pare. Hallelujah! Sige, para makita ka nila. Okay. Okay. Ala ko din po ang makapasok. Okay, Praise nais ko God. pong ipakilala ang ating pong magbibigay ng word ngayon, si Pastor William. Okay, siya po ay magpapakilala sa kanyang kung ano po yung karir niya. pero ito po, kaibigan po natin yan. Siya po rin naglilingkod sa Panginoon. Hawak niya yung mga music, yan mga then marami siyang marami rin siyang gawain o ministry sa kanyang kinabilangan na church. Okay, Praise Pastor God. William, Mhm. please, at nasa iyo ang ere. Praise God. Narinig niyo po ako? Okay, Pastor William. Yes, Pastor. Narinig niyo po ako? Yes, Pastor. Okay, praise God. And mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, taga-pakinig. Pastor Will, pakilakas mo ng konti. Yan. Pakita mo yung microphone para at least, Uy, yan. yun. Sige, para Yan. Sige, Okay Pastor. ba? Yan, muli sige. po, pinagpalang gabi po sa lahat po ng mga taga-kinig at taga-subaybay po ng Kwentuhan with Brother Edwin. At kagalakan po na makasama po sa programa
ng ating kapatid para po sa ikalalakas at fulfillment po ng panawagan natin sa Diyos na maibahagi po ang kanyang salita at the same time mapagpala po ang lahat po ng mga listener na naabot po ng programang ito, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat po. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na may kapal. Praise God. Amen. Mhm. Amen, Pastor. Maiksing verse po sa... Pastor, Pastor, request lang, Pastor. Pwede mong makuha yung yung whole yan para hanggang doon lang eh. Nagulat po kasi ako. Hindi po ako nakapagbihis kaya ayoko ipakita yung katawan kong macho. Ako po yung nakasando. Praise God. Alam niyo naman po, no? Opo. Praise God. But anyway, ganun po man, nakikita niyo po ang langit, no? Napakaganda po. Ako po yung nasa labas pagka dito po ay mas tahimik sa loob po kasi nagtuturo ang aking asawa tapos nandun po yung aking anak para makuha ko rin po yung katahimikan sa labas. But hopefully po, ako po ay inyong naririnig ng malinaw, no? Yan. Praise God. Again, Pastor, maganda at pinagpalang gabi po sa inyo at sa lahat ng listener. Praise Amen, God. Pastor. Gusto ko lang pong i-share ng mabilis ang aklat po ng Ephesians chapter 5 verse 8. Sabi po niya, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Okay? So, ito po ay bagay po na napaka-imposible po para sa isang tao na mamuhay po sa kaliwanagan maliban na kakilap na tinanggap ang ating Diyos na buhay na. Praise God. Kaya nga po ang sabi po ng unang part po ng verse 8, sabi po niya dati. Okay, pag sinabi po nating dati, ito po ay noon. Okay, lumipas na. Dati po tayong lahat ay walang pagkakilala sa Diyos. Ngunit ngayon, nasa kadiliman, sabi po niya, dati po wala tayong pagkakilala sa Diyos, ngayon dati nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Hallelujah. Kagalakan po, tayo po ay mamuhay ng nasa kaliwanagan sa tulong at biyaya po ng Diyos. Yan po ay bagay na napakahirap pong gawin sa buhay ng isang tao na lumakad po sang-ayon sa palatuntunan ng Diyos. Ngunit salamat po sa biyaya po niya, hindi po sa ating sariling lakas, hindi po sa ating sariling desisyon, kung hindi po minarapat po ng Diyos na makilala po natin siya. At dahil sa pagtanggap at pagkilala po natin sa Kanya, tayo po ngayon ay nakakalakad at nakakapamuhay ayon po ng nararapat sa liwanag sangayon po sa kalooban ng Diyos. Through grace po, alone, no? Ito po ay biyaya po ng Diyos sa ating lahat. Ang sabi po nung awit kanina ng Aegis, di ba, may bukas pa. Yes, ito po ang napaganda, no? Meron pong bukas para po sa lahat ng anak ng Diyos. May bukas po para po sa ating lahat. So praise God, pagpalain po kayo ng Diyos, no? Ito po ang kasiguraduhan. Ang bukas po natin ay hindi tiyak sa ating pong mga sariling lakas. Ngunit pag tayo po ay nasa Diyos, sigurado po ang bukas mo po ay tagumpay, pinagpala, may katiyakan, may kasiguraduhan. Pagkat may Diyos po na tayong pinanghahawakan, niyayakap at pinaniniwalaan na siya po ang matibay na sandigan, matibay po na ating pong kanlungan, matibay na muog. Siya po ang strong tower ng ating Diyos. Kaya wala po tayong katatakutan sa araw ng bukas dahil may Diyos po na nagbigay ng buhay para sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise God. Yes. Thank you very much, Pastor. Opo. Praise God. Nanonood po yung... Pastor, meron... Sige po. Sige, Pastor, mag-shoutout ka, Pastor. Kung meron kang... Meron po ako nakita dito si advisor po, no? Si Melchor Albendia. From Nueva Ecija po yan. Nanonood po siya sa atin live ngayon. Praise God. Hello po, advisor. Hallelujah. Praise the Lord. O yung darling mo, yung misis mo. Ay, siya po ay busy na ituturo, no? Dalangin ko po sana po sa susunod mas maganda na po yung aking lugar, background. Ako po ay nasa kalangitan. Hindi naman po dahil sa ako'y nauna na pinuhan ng Diyos. Akala ko nasa langit.
Naalap pa, ulap na yung nakikita ko eh. Praise God. Okay. Pastor, may tanong lang ako, Pastor, yung ano, Sige po. paano mo dumating na ba sa Pastor yung takot sa buhay ganun? Yung parang siyempre na-experience na lahat ng tao ito. Dumating na ba sa yung buhay yung paano mo napagtagumpayan yung takot, Pastor? Yes, marami pong Yan bagay. yung mo naranasan yung paano mo Apo. napagtagumpayan bilang isang Kristiyano? Kung ngayon Paano po mo na napagtagumpayan yung takot, Pastor? bilang Kristiyano po sa ngayon, siguro po wala po akong maalalang takot. Yung takot po lang na hindi ko magawa yung kung ano po yung kalooban ng Diyos. Pero nung hindi po tayo Kristiyano, marami pong takot eh. Takot sa pinansyal, takot po pagka wala tayong narating, natakot po natin para sa bukas dahil walang katiyakan ng buhay po eh. No? Takot po dahil wala rin naman akong pinag-aralan. So takot po dahil ako po ay gumagawa ng kalokohan, baka magisto, ganun. Dahil wala po ako kay Kristo, dahil wala po ako sa Diyos. Pero nung makilala ko ang Diyos, ngayon po ang takot ko ganito. Natatakot ako na hindi ko magawa yung palatuntunan ng Diyos sa buhay ko. Okay ba? Ito po yung takot. Pero ngayon po, habang tayo po ay lumalakad sa palatuntunan ng Diyos, yung takot po nawawala. Pinapalitan po niya ng kapayapaan na wala tayong dapat ikatakot. Kaya po ang kapanatagan po natin si Lord po, no? Natutuwa po ako, gusto ko lang pong i-short na i-share po yung takot patungkol sa takot. Ang sabi po kasi ng Biblia, ang pagkatakot kay Yahweh ang simula ng karunungan, no? At the same time po, naalala po yung mga apostol nung kasama po nila si Jesus, habang sila po ay tatawid sa kabilang ibayo, si Jesus po ay tulog sa dulo ng bangka. Habang ang mga kanya pong disipulo, takot na takot, ninenervyos po sila. Sila pong lahat ay ninenervyos. Ginigising po ang Panginoon. Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na tayo. Nandun po yung takot po nila sa buhay na pwede po silang mamatay. Nandi po nila naisip ng kasama po nila ay Diyos ng mga Diyos. Kaya po nung naalala ko to at habang nakikilala ko po ang Diyos, sabi ko sa sarili ko, wala akong dapat ikatakot habang ako ay nasa Diyos. Amen po. Pagkat ang Diyos na kasama ko ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na ang lahat sa Kanya ay posible. So yun po, kaya nakakatuwa po na magkaroon po ng Diyos na pinagilingkuran sa buhay natin, magkaroon ng encounter sa Diyos na buhay. Amen. Praise God. Yan po, kaya po yung fear. Praise God. Sa ngayon, no, wala pong fear, wala kinakatakot. Praise God. Okay, yung kapag kasi yung pastor, di ba yung kapag natatakot ka, yung nawawala yung direction mo, parang Focus. na-highlight sa iyo, ang That's pinakamaliwanag sa iyo yung parang kapag natatakot ka na, kaya na minsan ang Kristiyano kasi kapag natatakot nawawala lang yung focus niya. Kung bakit yan ang pagtagumpay yung takot dahil nakafocus siya sa Panginoon. Pero kapag hindi siya nakafocus sa Panginoon, sa kanyang mga salita, nadadivert yung focus niya sa mga bagay na negatibo at doon pumapasok yung takot. Opo, Kaya na Kristiyano yan, affected pa rin siya sa mga bagay na yan. Nandyan yung takot Pero kapag nakafocus ka sa Panginoon, yung takot mawawala. Amen. Mukha rin kinuwento mo, Pastor, si Jesus Christ kasama sa bangka. Kasama nga si Jesus pero natakot pa rin sila Di ba? Pero ang punto doon, di ba, kasama nga si Jesus Kristiyano nga sila Pero ang ano doon, bakit natakot pa sila? Ibig sabihin, nawala yung focus. Kapag ang Kristiyano ay nawala sa focus, tsak na matatakot sila. Kaya dapat, focus natin ang ating puso, ang ating attention sa buong buhay natin sa Panginoon para hindi ka matakot. Praise God. Amen. Okay. Yan po yung sabi po Pastor, ni Pablo, thank you no? very much. Yes, Amen. yes. Praise God. Sabi po ni Pablo, Yes, Pastor. looking unto Please, Jesus. paki-tuloy mo yun. Sabi po ni Pablo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, wala po tayong dapat Amen. ikatakot habang ang focus po natin ay kay Kristo bilang isang Kristiyano po. Yes. Pandemic, wala po Yes. siyang magagawa sa ating Diyos. Kahirapan, nako,
Hindi yan ang pwedeng makapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga pangangailangan, wala po Amen. yan. No? Pagka tayo po ay Yes. already saved by God, no? Tayo po ay kanyang Mm-mm. tinustusan na. Tayo po ay pinrovide na po niya. Mm-mm. Ang kailangan lang po natin Mm. lumakad po sang-ayon po sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, which is Amen. pagkakilala po sa Diyos ng lubusan ang simula ng karunungan. Sabi po, Amen. Kaya kung ang Diyos ay kapiling mo, kung ang Diyos ay panig mo, sino That's pa true. laban sa iyo? Amen. Siya na yung Praise God. pinakakampi mo. Sino pa ang... Hmm? Pero minsan, kaya nasabihin mong kakampi mo ang Diyos, kaya sabihin mong kakampihan mo ang Panginoon, pero kapag inisip mo na ano, yung parang na-focus yung attention mo sa mga bagay na mahihina lang, doon ka na-divert eh. Kamukha ni Eva at Adan. That's Kakampi true. nila yung Diyos Tama. eh. Pero na-focus sila sa inaalok ng mundo eh. Kaya na-divert sila. Kaya kakampi natin ang Diyos, kung iba yung focus natin, talagang malalayo tayo sa Panginoon. Kaya magpatuloy tayo. Kaya yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, isang malaking bagay sa atin yun, yung nagpapatuloy tayo na mag-aral at mag-unawa ng salita ng Panginoon. Amen. Praise Matindi. God. Okay. Amen. Ano pa, Pastor? Ano pa yung mababahagi mo sa amin? Okay. Shout out lang po kayo. Okay. O sige, shout out mo, Pastor. Salamat po sa inyong Okay. Sige, Pastor. Shout out. Okay. Opo. Praise God. Sige. Kagalakan po na makasama po no sa programang ito at sa ating Mm-mm. dahil po sa dala po ng Amen. issue ng kawalan po ng trabaho dahil sa pandemic unang-una. Pero ang Yes. pinaka Mm-mm. nagiging harap ngayon sa kabila po ng kawalan ng trabaho, ikabubuhay ng pandemic dahil po sa pressure sa ating pong protection dahil sa sitwasyon ng pandemic na to. Yes. Napakaganda na meron po tayong Diyos na pwedeng takbuhan. Siya po ang ating Jehovah Shalom. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mangamba. Sa gitna po ng pangamba, kung tayo po ay kay Kristo, kaya po nating matulog sa gitna ng problema. Kaya nating matulog ng mahimbing sa gitna ng mga Amen. sakit at karamdaman. Kaya po nating humimli na Mm-mm. Amen. po niya tayo iiwanan. Yes. Siya po ay isa sa atin. Kasama po niya tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, na mga taga-subaybay po sa atin pong programang Amen. ang ating Diyos na higit na makakagawa ng kaya nating hilingin, kaya nating isipin o kaya nating gawin. Siya po ang Diyos na pwede nating pagtiwalaan. Siya po ang Diyos na laging nakagapay, nakalalay sa atin. So wala po tayong dapat ikatakot para sa bukas, sa mga pagsubok na ating ginadala, bago pa po dumaan ang pagsubok na ating kaharapin, na una na po ang Diyos. Alam po niyang kaya natin. May tiwala siya sa atin, kaya po tayo ligtas sa anumang pagsubok. Huwag ka lang matakot, huwag kang mangamba, focus ka lang, huwag kang matatakot katulad ni Pedro, kaya po siya lumubog, nawala yung focus eh. Focus ka lang sa Diyos. Huwag hayaan po yung takot ay manatili sa Amen. puso. No? Buhay po ang Diyos natin. Amen. Praise God. Yes. Okay. Thank you very much, Pastor, sa binigay mong word of encouragement sa amin. At sa mga ating mga nakikinig sa programang Kwentuhan, yung word of focus eh. Kapag nakafocus ka sa Panginoon, yung dilim na nasa iyo, di ba? That's true. Kapag nakaharap ka sa liwanag, yung dilim eh, nasa likuran mo na eh. Kapag umarap ka sa dilim, ibig sabihin, mga negative na. Okay. Pastor, thank you very much sa oras na binigay mo sa amin at maraming salamat sa word of encouragement. At and I hope na magkita sa segment pa rin makakabisita ka namin dito sa programang Kwentuhan. Pastor, thank you very much sa oras na ibinigay mo sa amin. Thank you very much, Pastor. At masigabong palakpakan para kay Pastor. Woo! Hallelujah! Praise God. Sa Diyos po ang papuri. God bless you po. God Pastor, bless thank you. you very much sa oras na ito. God bless, Pastor, and see you again, Pastor, sa dating na oras. Okay, sa oras na ito, ang ating song na ating mapapakinggan sa oras na ito ay Gising Na,
mula sa asin. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Di sarap ng umaga lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, sanang isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo. Kwentuhan with Brother. Okay. Okay, sabi doon ng lyrics doon, sabi niya ron, kay sarap ng buhay, no? Okay? Kung saan ka papunta, okay? Alam mo, kapag alam mo ang buhay natin, kapag ang buhay ng tao ay maliwanag ang kanyang linalakaran, no? Especially kapag nasa Panginoon ka, tiyak na sa paglalakbay natin sa mundong ito ay napakasarap. Okay? Sa kabila na maraming mga negatibo, ewan ko nga bakit, ewan ko kung fake news ba to o talagang totoo yung balita na to, yung pinatubo. Okay? Parang hindi ko alam na. Pero zero level pa daw siya. Wala pa siyang reaction. O, well, konti lang information ko doon pero parang na-swap ko sa Facebook ko. Parang nagpaparandam. Pero stay ka lang dyan, pinatubo. Stay ka lang dyan. Okay, ganyan pa man, masarap ang buhay, no? Yung, kung alam mo kung saan ka papunta. Kapag nasa Panginoon ka, na napakasarap, napaka-smooth yung ang buhay. Hindi ka nagiging masaya dahil meron kang ng lahat ng kailangan mo financially. Meron kang gamit, meron kang pera sa bangko. Hindi lang yun, kaibigan, hindi lang yun. Hindi lang pera nagbibigay ng saya sa tao. Ang nagbibigay ng saya sa tao, kaibigan, yung meron siyang payapa, ang puso niya sa harapan ng Diyos. Yun ang pinaka-the best sa buhay ng tao sa panahon ngayon. Kaya hindi lahat ng panahon ay
pera ang kasagutan. May Diyos ang siyang tunay na kasagutan ng mundong ito. Okay, kaibigan, bago tayo magpapatuloy, magpapa-shoutout muna tayo. Okay. Well, hello kay Susan Barrett Abing. Good evening, Pastor. Yan, tsaka si Plessy Decano. Okay, hello. At ganda naman si William. Okay, yun ang guest speaker natin. Si Maria Gemma Ignacio. Good evening, Pastor. Okay. Si Ray David. Hello po, Pastor. God bless. God always be with us. Okay. Thank you very much, mga kaibigan, sa mga nagpa-shoutout. Kaibigan, maraming salamat sa oras na to. And then, sa oras na ito, nais natin pakinggan ang pagpabahagi ni Ate Eva, si Pastor Eva. Okay? Gayun din pa naman, kaibigan, kung gusto mong tumawag sa phone na ito, sa programa ito, kung gusto mong i-share kung ano'y naranasan mo sa Panginoon, pwede kang sumali sa aming kwentuhan o jamming namin. Kung smart ka, 0906-516-8481. Sa Globe naman, 0916-862-8949. At mamaya-maya, may dalawang nag-text sa akin at meron siyang katanungan. Dalawa din yung gusto niyang i-serve. Okay? Gusto niyang malaman kung ano yung side ko o kung anong masasabi ko about prayer. And the second one, about discouragement. Yun ang tanong niya. Mamaya, pakinggan natin si Pastora Eva Piudina. Okay, meron pa habol dito si Pilipina Kanashiro. Okay, so talaga marami pong mga sumusuporta sa programa ito. Hello, Ate Pilipina Kanashiro. Okay, good evening po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Kwentuhan. If you have, kung may time kayo, just call me up para marinig namin ng yung mga boses ninyo para ang lahat na nakikinig ng programang ito ay mapapalakas sa mamagitan ng iyong pagbabahagi. Okay? Gayun din pa man, okay, bago tayo magpapatuloy, bago natin sagutin ang programa, ang tanong, sa tinext sa akin, okay, pakinggan natin si Pastora Eva. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Sana mag-connect. Talagang maganda yung connection na ngayon. Gumaganda ang globe ngayon Parang hindi tayo, oops. Okay, tingnan natin. Sige natin. Buti, hindi siya nagluluko yung globe ngayon. Okay. 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 Bago tayo magbigay ng message dito. Okay, tingnan natin. Accept mo natin, kung yung kulay green. Accept mo lang. Okay, accept mo lang ate. Mahalaga yan. Okay. Accept mo ate. Accept mo. Okay. Okay, sa oras na ito, ang ating hintay natin si Ate Eva kung sana ma-accept niya. Okay. Okay. Well, sa oras na ito, kaibigan, ito yung karagdagan. Okay, maganda, may bahagi ni Ate Eva yung yung nasa heart niya, kung na-experience niya. Saan? Ate, isa pa. Bumayag sana. I-click mo lang yung kulay green. Yan. Accept mo lang. Okay. Sige. Ano naman sabi niya? O sino gusto tumawag? Okay. Well, kaibigan, meron akong bagyang background dito sa kwentuhan, no? Okay, sa love month natin, sa February, siyempre, February, 4 na Sunday yan. At meron tayong, tawag dito, meron tayong tagapagsalita ng love month. Yung, parang meron gumawa ng mga questionnaire. Hindi ako yung gumawa nito eh. Meron tayong mga sumusuporta din sa programang Kwentuhan. At balang araw magiging bisita natin siya sa programang Kwentuhan. Well, kaibigan, ang
ang couples night with brother, sa kwentuhan, yung parang siguro basically, no, yung talagang main question ko, wala pa. Yung isasend pa sa akin ng ating yung sumusuporta sa programa. Pero siguro ang dating dito parang ano, yung parang paano sila nagkakilala? Yan, mga basic na question. Paano sila nagkakilala? Okay, yung mga tipong parang ligawan portion, yun ang makikita natin. Well, hindi ata makapasok si Ate Eva. Okay, last pa. Okay. Okay, ayan na. Tingnan natin. Yun, pumasok. Salamat. Maraming salamat. Nakapasok ka, ate. Palakpakan natin si Ate Eva ng masigawang palakpakan. Praise God. Buti ate na-accept mo. Narinig mo ako? Okay, ate, kumusta naman? Mabuti na. Yes, narinig mo kita, ako? ate. Mabuti naman. Yes, ate, narinig kita. Okay. Ate, Magandang gabi. balita. Magandang gabi sa lahat. Okay. Na sumusubaybay Oh. sa iyong kwentuhan with brother. So, glory to God. Akala ko hindi ako makakapag-open. So, Okay. ang ibinigay mo sa aking verse ay yung sa Efeso. Sige, ate. Sige, ate. Okay na? Narinig mo na? Okay, ate. Sige, ate. On the way si Pastor Eva, nagpapastor siya sa sa Manila. Okay. Sige, ate. Yung word of encouragement na gusto mong i-share tungkol sa topic natin sa From Darkness to Light. Yun. Yung binigay mo Ephesians chapter 5 verse 10. Pag-aralan ninyo. Ate. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. So, pag-aralan. Bilang mga mananampalataya. Amen. Okay. So, sa secular, maraming libro na ginagamit para mag-aral. Pero, atin bilang mananampalataya, isang libro lang. At yun yung Bible. Amen. Bible. Sa 2 Yes. Timothy chapter 3 verse 16. Yung kasulatan kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa Amen. matuwid na pamumuhay. So yung pag-aaral, sabi nga hindi tayo huminto sa pag-aaral nung tumanggap lang tayo kay Kristo ay sapat na. Pero sabi nga, bilang mananampalataya, patuloy tayong nag-aaral at nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, salamat at merong Biblia na kung saan nagbibigay sa atin ng katuruan. Sabi nga, yung nagpapabulaan sa maling aral. Kasi noon, meron tayong pananampalataya. Ako may pananampalataya na walang binabasiyang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Yung Biblia. Pakikinig lang sa dati kong pinanggalingan. Meron ko rin ang Panginoon at yun nga, meron na tayong Biblia na kung saan ay makikita natin ang salita ng Diyos na magagamit ka sa pagtuturo para makita at malaman natin ang katotohanan ng tunay na pananampalataya. Kaya nga, Amen. yung mga maling gawa noon, maling pagtuturo noon, o maling narinig natin, ay nakikita natin ngayon sa Biblia na ito pala ay wala sa yung pananampalataya namin noon ay wala sa salita ng Panginoon na nasa Biblia. Kundi yun lang sa tao lang. Pero glory to God na mayroong Biblia at sabi nga, mapalad tayo dahil tayo nakakahawak, nakakabasa ng salita ng Diyos at dito tayo nagkakaroon ng kaalaman upang maituwid natin yung mga mali nating gawa, mali pamumuhay. Yun nga, yung mga maling pagtuturo noon ay ating naitutuwid ngayon dahil sa salita ng Panginoon. Kaya nga, from darkness to light, amen, dahil yung buhay natin noon nasa kadiliman, siguro hindi lang ako, lahat ng dating hindi na nampalataya kay Kristo ay nasa kadiliman ng pamumuhay. Pero glory to God, nariyan pala si Kristo,
no? Siya ang Yes. ilaw ng sanlibutan na kung saan ito yung nakita natin na meron palang tunay na salita ng Panginoon na magliliwanag sa buhay ng isang tao. At yan Amen. yung pagtanggap natin kay Kristo ay isang daan para patuloy nating mapag-aralan yung katotohanan ng ating pananampalataya. Mapag-aralan kung sino si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating sa sanlibutan. Kaya po rin ang Panginoon dahil Amen. ang salita niya ay talagang maraming na bago. At higit sa lahat, siyempre, yung ating kaugnayan sa Kanya at meron na tayong espiritu na kung saan lalong nagtuturo kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan. Amen. Kaya yung Holy Spirit Amen. na dati hindi naman pinapansin, pero ngayon higit natin binibigyan pansin yung Holy Spirit na tinanggap na natin nung tumanggap tayo kay Kristo. So, purihin ng Panginoon dahil yung pag-aaral natin ngayon ay mas lalo pa nating nakikilala ang buhay ng ating Panginoon, kung ano yung ginawa niya at ibinigay niya na sa atin. Kaya purihin ng Panginoon dahil sabi nga, yung dating madilim na buhay natin ngayon ay nagliliwanag, nagniningning. Na sinabi mo Yes. sa panlabas, Amen. pwedeng lagyan ng mga sparkler, para magmukhang maningning. Pero glory to God, dahil hindi yan ang tinitignan ng Diyos sa atin kundi yung kaloob-looban natin, yung puso, naka-look dyan sa puso natin. Dahil kundi siya ay talagang mahirap tayong mapunta sa liwanag. Kaya glory to God na siya yung naghahari na sa buhay natin. Siya na yung nangunguna at nagsasabi kung ano mga bagay na dapat nating itama. Dahil niya ay nagtutuwid at nagtatama sa maling gawain at maling pagtuturo. Kaya glory to God dahil sabi nga, salamat sa Panginoon. Kasi yung miracle may bayad yan. Pero yung liwanag ni Kristo, walang bayad yan. Amen. Kaya pa rin na Panginoon, yung liwanag na yan. Amen. Mag-brown out lang sa paligid. Nagliliwanag pa rin si Kristo. Kaya kahit hindi tayo magbayad ng kuryente, andyan yung liwanag ni Kristo. Amen. So, puri ng Panginoon sa liwanag na yan. Dahil sabi nga, kung wala yung liwanag na yan, nangangapa ako sa buhay ko ngayon. Amen. Dahil sabi ko na noon, totoo po yan. Pero glory to God, sa liwanag na yan, nakita ko lahat yung mga kapatiran ko. Nakita ko yung malaking pamilya na ibinigay ni Lord. Amen. Dati yung pangarap ko noon ay magkapamilya Pero hindi pala yun ang hindi pala yung kalooban. Kundi ang kalooban niya ay mamuhay ako sa kapiling niya, sa liwanag niya. Kaya sabi nga, wala na akong pamilya, no? Wala akong magulang, wala akong nanay, kapatid na lang. Pero glory to God, sabi nga ng Panginoon, sa kanyang salita, siya ang ating Ama. At ang kapatid natin ay si Kristo. At kabilang kayo doon. Kaya yung pamilyang nagliliwanag ngayon, ang siyang patuloy na makita ng bawat isa sa atin. Dahil si Kristo na nasa atin. Amen. Amen. Kaya, dati nga, kabilang tayo sa kadiliman. Ate, yung sinabi ni Jesus, sino ang aking magulang? Di ba sabi niya, sino ang aking magulang? Sino ang aking kapatid? Tinatawag kayo ng magulang nyo at saka kapatid nyo. Sa bukaklok yun Kapatid, eto ang aking mga magulang. Eto ang aking mga kapatid. Pero matindi yung meron pa na higit. Higit pa. Yes, tama yan. Makakasama ko habang buhay, hanggang sa kabilang buhay. Kasi yung pamilya natin hanggang dito lang yan Pero pag sila nga ay nasa liwanag na, pero alam ko lahat na ng kapatid ko ay nasa liwanag na. Magsasama-sama pa rin kami sa liwanag. Dahil makikita namin ang daan, ang katotohanan. Walang iba si Kristo sa ating buhay.
Pumutok si ate. Well, iba yung Oo. iba yung kasi yung yung kapag nasa Panginoon ka, yung sabi ko makikita mo I mean yung sa mundong ito, syempre hindi wala nang perfect naman magkakapatid. Pero kapag pare-pare kayong nasa Panginoon, parang yung mga konting problema lang, sandali Wala lang na yan. masosolusyonan, di ba? Amen. Di ba? Wala na yan. Amen. Amen. Kaya iba yung iba yung nasa Panginoon. Di Amen. ba? Iba yung nasa Panginoon. Kaya sabi yung yung darkness to light, yung kapag nasa kadiliman ka parang parang lahat sa iyo parang negative lahat yung nakikita mo yung kawalan, nakikita mo yung bagay na hopeless, nakikita mo yung discouragement, parang blurred, madilim na yung nakikita mo, pero kapag nasa Panginoon ka na pala, magliliwanag especially yung salita ng Panginoon ang siyang magpapaliwanag sa iyo kung sino ka. Kapag naunawaan mo ang salita ng Panginoon, kung gaano siya kabuti sa iyo, I mean, yung dilim na nasa isip mo, magliliwanag. Nasabi nga ni Pastor William kanina, nakausap natin yung na-focus ka sa dilim, na-focus ka sa kasalanan, na-focus ka sa kawalan, talaga naman matatakot ka. Kung mag-focus ka ngayon sa panahon natin, tsak na matatakot ka. Amen. Yung virus nga, nag-level up na. Kapag doon ka nakapokus, ay takot ang sasapitin mo. Pero kapag naman iba yung focus mo sa Diyos, again, yung makikita mo yung kagandahan at kabutihan ng Panginoon. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Okay. O sige Kaya ate. Meron akong... Nagle-level up si virus, kailangan mag-level up din tayo. Yung virus. yung Virus ni pagkaunawa. Lord. Kumalat. Virus ni Lord yan, kumalat. Ay talaga lumaganap sa buong mundo. Salita niya. Para Amen. magliwanag. Praise the Lord. Nadidilim na. Amen. Thank you. Purihin ng Panginoon. At, Kaya nga, ate, sabi siguro, niya, sama-sama. Yes. Sige, ate. sabi niya, mamuhay kayo gaya ng Ano, ate? nararapat. Mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan na. Amen. So, yun ang dapat, karapat-dapat na ipamuhay. Oo. Amen. Yung buhay ni Kristo, yun po yung dapat ipamuhay. Hindi yung buhay Amen. natin. Yung buhay natin kasi minsan, hindi minsan may pataas, bababa. Pero kapag ang buhay ni Kristo, well, dadalo yan na easily talaga. Parang spaghetti, pataas pa baba. Pag walang problema, tumataas. Ang buhay ng Kristiyano parang spaghetti. Pag may problema, bumababa. Tama, diba? Oo, tama. Parang spaghetti. Baka mapapasayaw ako dito ate kapag inawit mo yun. Okay, yung ate, yung nais kong i-highlight dito, yung sabi dito, yung sa Ephesians chapter 5 verse 8, at sabi dito, dati kayo nasa kadiliman. Ngayon, we are now Christian, we are now son of God. Ngayon ay nasa kaliwanagan na kayo, sabi dito. Okay? Bakit? Dahil si Kristo, yung kaliwanagan ni Kristo, ang siya ngayon nasa atin. Amen. Dahil maliwanag yung nasa loob nito, lalabas yung liwanag. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Okay? Mamuhay kayo ayon sa nararapat sa mga taong nasa liwanag. Yung buhay ni Kristo ate, parang ito nung nakita ko nung next previous video natin. Yung buhay ni Kristo na nasa iyo, okay? Magbubunga yan. Magbubunga yung kung ano ang salita ng Panginoon. Di ba sabi sa Galatians chapter 5 verse 22, sabi niya, ang bunga ng Espiritu. Ibig sabihin bunga siya, hindi siya gawa. May bunga na. Di ba may bunga. Magbubunga yun ng buhay ni Kristo sa atin. Amen. Okay, buti natin nakahabol ka sa last month ng ng darkness to light, no? Okay? Yeah. Pero siyempre sa next Monday kasi next Thursday, yung couples night sa kwentuhan with brother. Kaya abangan mo ate yung couples night ako dyan. na kwentuhan for the first time. Kahit wala akong kapatid. Yung mag-asawa, aking mga
Oh. Nakikinig ako dyan. Baka makahabol pa. Te, kung pwede ka mag-ano, te, pwede. pwede. Baka maghanap ka ng partner mo dito, pati. Walang imposible, di ba? Well, oo, siyempre naman. Ate, yung pwede ka rin tumawag ate, halimbawa, yung next space mo. Kasi, hindi ko alam kung isasama ko yung question na to sa month of love month ng February. Yung pumapasok sa isip ko na naranasan mo daw bang ma-in love? Yun ang question ko sa month of February. Pero gayon natin, maraming salamat sa pagdalaw mo sa kwentuhan, and I hope na makita-kita tayong muli. In person na, siyempre naman. Yes. Pagtapos ng pandemic na to, dahil alam ko, Namimiss patapos ka na. na namin sa Mandaluyong. Oo nga, pero wala pang well, pero sa ganitong programa natin, nakakadaw pampalad po kayo at maraming salamat sa Panginoon. Okay? Ate, thank you very much sa iyong pagdalaw sa amin. God bless. Masigaw mong palakpakan para God kay bless. Ate Eva. Ayan o. Ate, thank you very much po. Thank you very much, ate. See you again. Okay. Well, kaibigan, maraming salamat. Nakausap ko si Ate Eva. Well, sa buhay natin, napakahalaga na mayroon kang pamilya na kung saan nasa bahagi niya kanina, yung may kapatid ka, kapatid mo sa Panginoon, yung kapatid mo ngayon sa Panginoon, sa church, sa gawain ng Panginoon, yun, kayo yung magkapatid sa Panginoon, siya rin ang makikita mo sa langit. Diba? Ang hirap baka siguro, hinahanap mo yung kapatid mo doon, ikaw ang wala. Pero siyempre, of course, dahil anak ka ng Diyos, andun tayong lahat at mag-jamming tayo. Siguro magkwentuhan tayo doon pagdating natin sa langit. At alam ko, mag-enjoy tayo doon. Walang poknat na kwentuhan. Kaibigan, sa oras na ito, maraming salamat sa oras na ito na binigay niyo mo sa amin. Ikaw ngayon na sumusubaybay sa programa, maraming salamat. Oops! Pero bago natin itong tapusin natin program, meron katanungan dito, 2 katanungan. Ano kaya sa palagay mo? Ang unang katanungan, ang sabi dito sa unang katanungan, kaibigan, maraming salamat sa mga nag-text na mga question. Maraming salamat. At meron tayong sasagutin dito. Well, kaibigan, kung gusto mong tumawag sa programang kwentuhan at gusto mong idagdag yung sagot ko sa iyong sariling definition about prayer, come on bro, jamming tayo dito at kwentuhan tayo. Well, nakapag tayo isang oras. Well, bigyan mo ako ng konting oras. Okay? Dapat 1 hour lang na ako dito eh. Pero gayon pa man, kaibigan, magpapatuloy tayo sa kwentuhan dito sa kwentuhan. Okay, ito ang kanilang tanong. Okay, ito ang tanong nila. Ang sabi dito sa question and answer natin, okay, sabi dito, okay, ang sabi dito, lahat ba ng prayer o lahat ba ng panalangin daw ay pinakikinggan o tinutugunan ng Diyos? Okay, anong ibig sabihin dito? Lahat ba ng daw ng sa mga nag-text, thank you very much. Kahit hindi mo sabihin ng pangalan mo, pwede kang mag-ask ng question. Okay, sabi dito, lahat ba ng prayer ay pinakikinggan ba ng Diyos o tinutugon ng Diyos? Okay, anong sagot nyo doon? Okay, sino gusto mo sumagot sa question na yun? Lahat ba ng prayer ay pinakikinggan ba ng Diyos? Okay, sino gusto mo sumagot? Welcome ka, kaibigan. Okay, eto pa ang sagot. Ay, sumagot. Hindi pa nasagot, sagot na agad. Okay, ito ang pangalawang tanong. Okay, ang sabi dito. Well, hindi ko tanong. Hindi ko na isulat, okay? Ang sinulat ko, yung sagot, hindi ko sinulat yung tanong, okay? Pero ganito man natandaan ko. Paano daw mapagtatagumpayan ang discouragement? Yun ang pangalawang tanong, okay? Paano daw mapapagtagumpayan ang discouragement?
Okay, yun ang pangalawang tanong. Okay, kaibigan, sa oras na ito, maraming salamat sa naka-online ngayon. Okay, si Felix Sidicano. Yes, Ate Eva, enjoy. Okay, si Jemay. Okay, hello. Sa programang Kwentuhan. Okay. Ito ngayon ang ating pag-uusapan at sasagutin sa oras na ito. Okay. Ano kaya siguro iisipin ng mga tagapakinig. Ano kaya yung sasagot ni Brother Jan sa tanong yan? Parang kinakabahan. Okay. Okay. Ito ngayon. Parang nagkakaroon ng problema yung connection ko ata ngayon. Okay. Well, ganyan pa man. Sasagutin natin. Sige. Okay. Number one, sabi dito, lahat ba ng prayers ay pinapakinggan ba ng Diyos? Okay. Kasagutin ko to sa book of Genesis. Okay. Tanungin natin, ano yung purpose? Ano yung definition ng prayer? The true prayer. Ang prayer ay tinatawag na communication. The word prayer is a word of communication. Kapag nakipag-usap, especially sa Diyos, si Eva at Adan nakikipag-usap sa Panginoon nung hindi pa sila nagkasala. Ano ginagawa nila? It is a communication. Nakikipag-usap siya sa Diyos. Okay? Ngayon, sa Kristiyano naman, through prayer, pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga anak. Okay? Ngayon, katulad yan ng cellphone. Dinikha ng Diyos ang cellphone. Dinikha ng Diyos, no. Dinikha ng tao, inimbento ng tao ang cellphone to communicate. Kaya telecommunication, yun tayong tawag doon. Okay? Gayon pa man, because of sin, na-disconnect ang tao sa Diyos. Ibig sabihin, parang nahiwalay siya, wala silang connection, wala silang kaugnayan because of sin. Ano yung sin dito? Yung bang sin ba yung dahil kumain siya ng bungang halaman, kasalanan ba yun? Bakit? Bakit ba kapag kumakain sila ibang bunga, magkakasala sila? I mean, yes. Kasi yung pagkakain ng bunga ng tree of knowledge, good and evil, ito'y the result kung ano yung nasa puso nila. The problem, the sin is, the definition of sin doon is unbelief. Sin of unbelief. Kaya na-disconnect ang tao sa Diyos. Now, para hindi tayo mapalayo, question, brother. Sabi niya ito, parang mas... Okay, lahat ba ng prayer ay pinapakinggan ng Diyos? Sabi niya, parang lumalayo tayo. Okay, ngayon, bago natin, ikaw rin ang sasagot dito na, number one, ang Diyos, tignan natin ang kategorya ng Panginoon. Tignan natin yung character ng Panginoon. Ang Panginoon, sabi sa James chapter 1, verse 17, ang sabi doon, every good thing and perfect gift comes from above. And the second paragraph, sabi niya doon, there's no darkness in Him. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay pawang mabuti ang kanyang layunin, siyempre, walang masama sa Diyos. Walang evil sa Panginoon. Walang madilim sa Panginoon. Di ba? Okay? Di ba? Kaya, kung nananalangin ka, parang it's a matter of mamatay ka na sana. I mean, the word, kasi may narinig akong ganito yung ipagdarasal ko na ikaw ay magkasakit. Ganun. Parang ganun, parang engage ang Panginoon sa evil. Kaya kapag ang tao nananalangin siya, nasukat ikapahamak ng kanyang kapwa, hindi pakikinggan ng Diyos ang evil na yon, yung evil prayer na yon. Kasi kahit sabi mo, pakikinggan ng Diyos dahil there's no darkness in Him. Mabuti ang Diyos, hindi siya masamang Diyos. Kaya maraming mga tao, okay, ang pagkaalam nila sa Diyos, ang Diyos kapag nanalangin ka sa Kanya ng masama, parang papanigan ka niya sa masama. Hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti magpakailanman. Okay? Kaya kaibigan, again, ang answer dito ay hindi lahat ng panalangin. Ang pinakikinggan ng Diyos, yung ang kanyang mga anak. Tanong dito,
Brother, minsan meron kahit non-believer yan yung panalangin niya tumugon ng Diyos. Kung masama ang bunga ng kanyang pinalangin, hindi buhat sa Diyos yun. Hindi buhat sa Diyos yun. For example, ang panalangin niya ay mabuti naman, wala naman akong ugnayan sa Panginoon, at parang sasabihin ng sa tao, tinugon siya ng Diyos, masasabi natin, dahil sa kanyang biyaya ng Diyos. Di ba sabi ng kanyang mga salita, pinapasikat ng Diyos ang araw sa mabuti at masama. Pinapaulan ng Diyos, okay, ang sa mabuti man o masama. Kaya ang Diyos ay mabuti. Okay? Kaya kaibigan, sa oras nito, maraming salamat. Okay? At sa oras na ito, sa programang Kwentuhan, okay, so pangalawang answer dito, okay, paano mapagtagumpayan ang discouragement? Okay, ito yung pangalawang question. Ito naman, sabi niya, tanong dito, bakit ang tao nadidiscourage siya? Parang nadidismaya siya. Okay, kaya nadidiscourage ang tao, okay, dahil nakapokus siya sa kamalian. Okay? Maling decision, yan. Maling paggawa, yan, okay? Maling paraan. Ibig sabihin, sa bawat maling paraan, okay, walang exempted dito, lahat ng tao nagpe-fail. Parang kung ikaw yung magkamali, kaibigan, kung nag-fail ka man sa buhay mo, patawarin mo ang sarili mo. Huwag kang mainis, huwag kang magalit sa sarili mo. Number one, patawarin mo ang sarili mo. Kung ikaw yung nagkamali, patawarin mo ang sarili mo and then move on. May Diyos naman na tutulong sa iyo para makabangon muli. Okay, again, bakit nadidiscourage ang tao? Kasi doon siya nakapokus. Doon siya nakatuon. Okay? Parang sabi niya, parang puro lang ang ginagawa, puro kamalian, puro mali ang ginagawa. Hindi, kaibigan. Kailangan mag-move on doon. May Diyos na tutulong sa iyo na bumangon muli. Kung ikay nadapa sa maling desisyon mo, kaibigan, bumangon kang muli. Dahil ang Diyos ay nandyan siya lagi, hindi kanya papabayaan. Okay? Maraming salamat sa iyo, kaibigan, sa oras na ito. Okay. Maraming salamat, kaibigan, sa oras na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po kay na Ate Eva at yan din kay Pastor William. Okay, thank you very much po sa oras na ito. And then, ito yung last song natin for this night. And this, what they call this, January last Thursday of the month. So, and then, ito yung theme song natin. Okay. Okay, thank you very much, kaibigan. Kalimutan karaan, ngayon'y nakalaan ang buhay. Mo sa ating Panginoon, mga dating Okay. Okay, okay, kaibigan, sa oras na ito, dito tayo magtatapos sa programang Kwentuhan at tayo manalangin na sa Panginoon. Dahil oras na. Hanggang sa muli, sa February month, Love Month. Love Month, kaibigan. Sana makakasama ka namin. Para makakapanagilig tayo ng parang ligawan portion. Parang, hindi ko alam ano mangyayari. Okay, kaibigan, tayo manalangin ngayon sa Panginoon. Dahil oras na. Okay. Tayo manalangin sa Panginoon, kaibigan, sa oras na ito. At alam natin, kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Oras na, kaibigan, bago tayo maghiwa-hiwalay. Okay? Tandaan natin lagi natin,
Ang Diyos, kasama natin siya. Siyang nangako. Hindi tayo pababayaan. Dumami man ang mga problema, pagsubok sa buhay, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Kung dumating man ang panahon na darating na ang Diyos, darating na ang Panginoon, wow. Dalangin ko na ang lahat ng ating mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon. At sabi nga na ni Ate Eva, sa langit, doon. Sama-sama tayo doon. Wala nang luwaan doon. Kaya ang Panginoon, mabuti siyang Diyos. Kasamahan niya tayo dito pa lang sa lupa hanggang sa langit. Siya pa rin ang ating kasama. Dahil siya nangako, hindi niya tayo iiwan. Hindi pababayaan. Tayo manalangin. Panginoon, pinapasalamatan kita dahil ikaw ang Diyos ang nangako sa amin. Kung dito sa lupa, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. At kung ikaw, o Diyos, ay kasama ka namin dito sa lupa, kasama ka rin namin, Panginoon, sa langit. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala ko, Diyos, ang aking mga kaibigan na sumusubaybay at sumusuporta sa programang Kwentuhan. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Panginoon, pinagkakatiwala ko, siya, Panginoon, na sumusubaybay, nakaagapay ang programang ito para sa Kanya. Panginoon, kung siya may nadi-discourage, Panginoon, kayo po ang solusyon. I-focus niya, Panginoon, ang isip niya, ang puso niya sa iyo, Panginoon. At siya, Panginoon, ano man discourage na naranasan niya, mawawala ito, matutunaw ito, at makikita niya, Panginoon, ang liwanag ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, kaibigan, thank you very much sa pagsubaybay ninyo sa amin. At maraming salamat. Hanggang sa muli na ating pagkita-kita sa susunod na Huwebes, February, Love Month, Couples Night sa Kwentuhan with Brother. God bless, bro, and see you again. Bye-bye from now.